Ngayong araw na to, sasagutin natin yung tanong ng isang mahal nating subscribers na nag-comment sa isang videos ko. Actually, nandun yung comment niya sa most viewed kung paano sumubo. Yun, sa most viewed na naka-top up pag pumunta kayo sa channel ko. And yung tinanong niya is, Kuya, kayo bang mga lalaki, nalalaman nyo ba kung ang isang babae is kulang sa dilig based on kapag nakasama nyo ito or nakatalik nyo ito? So, I'm gonna answer that type of question right now. Pero bago yan, mag-subscribe muna kayo sa channel ko. At sa mga bago dito sa channel ko, ako nga po pala si Yuli Leonor. Isa po akong OFW na 10 taon na nagtatrabaho dito sa bansang South Korea. At yeah, kung meron kayong mga pa-shoutout, isulat nyo nandito sa ilalim at ilagay nyo na rin kung taga saan kayo para mabasa natin yan for the next week video, kasi nag-upload tayo ng 3 to 4 videos every week. So kung nag-comment kayo ngayon, for sure next week hanapin nyo na lang sa mga i-uploads ko na video next week. Maybe Monday, Tuesday, Thursday, Friday, at nagsinok pa tayo doon. Friday hanggang Sabado, yan, meron tayong videos upon that day. So, hanapin nyo na lang next week kung nagpa-shoutout kayo ngayon. So, itong ating mga mahal na subscribers. Ayan, unang-una, binabati ko si Maureen Joy ng Australia. Hello! Ayan, kay James Clave, pinapabati ni James Clave si Annalyn. Si Annalyn daw, binabati niya. Ayan, sabi ni Annalyn, sabi raw ni James Clave. Kay Samilyn Daya ng Jeddah, Saudi Arabia. Kay Melanie Sumugat ng Oman, kay Elenira Sabinicio Alday, Elenira Sabinicio Alday ng Saudi Arabia, kay Honey Bunch ng Germany, yan, taga dyan yung jowa ko, si Judy Baring Saison ng Masbate, kay Evangeline Galyosa ng Bulacan, yan, ng lagi ko lang sinasabi dito sa channel ko is mag-ingat kayo palagi. Ingatan nyo yung health ninyo para humaba pa yung buhay natin hanggang 150 years. Kung kayanin natin yan. Kaya kumain ng tama, mag-ehersisyo at lumayo sa bisyo. So, let's go to the video. Mga senyales na kung kulang na nga ba sa dilig si ate mo or si ating kakilala mo. Ang ating number 1 is yung unfamiliarity niya. Yan, dyan mo malalaman. Kapag, kunyari, isa kang lalaki, okay, yung unfamiliarity will say everything, you know? Lalong-lalo na kapag hesitant siya, nag-hesitate siya sa'yo na makipag-explore, you know, makipaghawak kamay. Yung pagtipong hahawakan mo yung kamay niya is parang pumapaltik siya. Minsan, sign din to na masasabi mo talaga na makakaunti pa lang talaga yung sexual experience ng actual na tao na to, ng babae na to be specific, na konti pa lang talaga, limited pa lang talaga yung sexual, niya, yung na-explore niya sa buhay niya. So, in order for you to make her comfortable, kailangan bigyan mo siya ng, pakitaan mo siya ng mahabang pasensya. Pakitaan mo siya ng pasensya para hindi siya masyadong uncomfortable sa'yo. Kasi, alam mo, sa sobrang tagal rin siguro, sa sobrang tagal niya rin na walang nakatalik, or maybe kakaunti pa lang talaga yung nakatalik niya. So, in order for you as a man, respetuhin mo yung space niya, bigyan mo siya ng safe space muna. Bigyan mo siya ng magandang espasyo bago nyo pag-usapan yung about sa sex, and after that, pag naging komportable na siya, you can go on it. Pero umpisahan mo lang sa mga soft touch, mga pahapyaw lang muna, so she will not be like scared or nangangamba sa, kasi nga meron siyang unfamiliarity sa sarili niya. So you better take it slow at give her a safe space and make her comfortable. Another signs kapag kulang sa dilig yung isang babae, once she is nervous, as I said nga, so number 1, as just like a simple physical touch, nininervyos na siya, makikita mo na yung parang kaba sa sarili niya, na kapag, kunyari, nagde-date pa lang sila sa labas, this is not sexual stuff, okay? Kapag
kapag nag-date sila sa labas, aakbayan siya ng lalaki, tapos biglang gaganon yung babae. That was also a nervousness thing. Ninenervyos yung babae kasi nga maybe kulang pa nga yung sexual experience niya. So as I said nga ulit, para hindi siya nervyusin, at first, never ever open up a conversation about sa sex. Never ever open up that stuff on her. So at first, make her comfortable. You know, kasi darating din kayo sa point na yan. Darating din kayo sa point na yan. Once you have a patient, so you can remove that feeling of nervousness inside her body. Up next is yung physical discomfort. You know, kapag ang babae is kulang sa dilig, you know, or matagal nang walang dilig, let's just say like that, is kapag nasa part na kayo na magtatalik na kayo, she got like, you know, nagiging dry siya. Medyo dry na siya. You know, kinukulang yung lubricants ng katawan niya. Hindi masyadong, paano ba yung magandang term? Hindi, babuyan na term na lang. Yung hindi siya masyadong nababasa. Yung ganun. Because it only means na it's been a long time ago, maybe. Matagal na siyang walang katalik. Wala siyang nakatabi sa kama. So, you are having a physical discomfort kapag siya ay hindi nababasa. So what you have to do on this one, kapag ikaw ay isang lalaki, you can use some lubricant, you know, lubricant, yung mga, ano bang tawag yun sa Pilipinas, mga pampadulas, yan, marami naman nabibili dyan, so siguro sa Pilipinas or sa online or sa Shopee, ano ba yung Shopee, tsaka ano, marami kayong mabibili dyan ng mga pampadulas, kasi girls and guys who is listening to my video right now, you know, ang sex is dapat pleasurable siya. Dapat wala kang, especially yung babae, dapat walang pain na mararamdaman sa kanyang katawan kapag ginagawa nyo to. It should be enjoyable. Both of you should be enjoyed. Lalong-lalo na sa mga lalaking nakikinig. So, once you saw your partner na matagal nang, you know, magigets to ng mga lalaki. Ito yung mga number one instinct ng mga lalaki, malalaman at malalaman din namin yan eh. So, kapag nakita nyo na that girl is not like had an intercourse for a long time, you know, at ganyan yung nangyari, hindi na siya nababasa or everything, just buy some lubricant and make your fun in bed more pleasurable but not painful. And last but not the least is the low desire. Kakaunti na lang yung desire niya for sex. You know, parang nakalimutan na niya yung feeling dahil nga sa sobrang tagal. Kumbaga hindi na niya naging priority ito. So once na pumasok ko sa buhay niya, so maybe 3 years na wala siyang dilig. Let's just say it like that. 3 years wala siyang dilig. And then pumasok ko sa buhay niya. And she showed like low desire on that type of thing na gusto mo siya isama sa kwarto at may gagawin kayo. And the normal response for that is like she will show you a low desire on that sexual activity na gagawin ninyo. So, all you have to do as a guy, bilang isang lalaki, kailangan mo itong gawin, is be patient. You know? Yun yung pinaka number 1 na kailangan mong gawin. Is just be patient enough, and if you have to work for it, you have to work for it. Do it. Work for it. You know? Kasi you have to understand also her situation na ganyan. Na oo, dati baka dati naka-experience siya ng mga ganung bagay, but not now because it's been a long time ago. That's why she's showing like low desire, like wala siyang masyadong interest pa sa part na yan kasi nga naging iba na nga yung priority niya. But since you just came into her life, you need to show patience. You know, I know she wanted to, but you know, the desire is still not there. So you have to do something para maramdaman niya, maibalik yung feeling na gustuhin niya ulit yun. Nasa power ng lalaki yan. So, you know, you have to work for it to get her desire back. At sana hindi mawala yung desire niyo sa panonood ng mga videos ko dito sa YouTube channel. Once again, do not forget to subscribe and like this video at hit the notification bell kung kinakailangan nyong ma-update
every week sa mga ina-upload kong video. 3 to 4 videos a week. Napakarami yun mga kaibigan. At meron din tayong Instagram. Yan. Kung gusto nyo makita yung mga personal stuffs ko dito sa South Korea, like my singing job, mga ginagawa ko dito, just follow me on Instagram and you will be updated on my personal life. So maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to. Ako nga po pala si Yudi at mahal na mahal ko kayo.